Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad na mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Setyembre. Noong ika-1 ng Setyembre taong 1907, isinilang si Gil Puyat, isang negosyante at politiko na nagsilbing Pangulo ng Senado mula 1967 hanggang 1972. Noong ika-2 ng Setyembre taong 1865, isinilang si Simeon Ola, isang Pilipinong general na naglingkod bilang alkalde ng bayan ng Ginubatan sa Albay mula 1910 hanggang 1913, at mula 1916 hanggang 1919. Noong ika-3 ng Setyembre taong 1874, isinilang si Benigno Aquino Sr., isang politiko na naglingkod bilang tagapagsalita ng Pambansang Asambleya ng Ikalawang Republika ng Pilipinas mula 1943 hanggang 1944, sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa bansa. Noong ika-4 ng Setyembre taong 1862, isinilang si Rogelio Silos, isang tanyag na kompositor at konduktor ng isang banda na pinatay ng mga Kastila sa Iligan sa pamamagitan ng firing squad noong ika-29 ng Disyembre taong 1876. Noong ika-5 ng Setyembre taong 1870, isinilang si Lorenza Agoncillo, isa sa 3 na nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas noong Marso taong 1878 alinsunod sa hiling ni Emilio Aguinaldo. Noong ika-6 ng Setyembre taong 1902, isinilang si Tobias Abiera Fournier, isang abogado at politiko na naglingkod bilang kinatawan ng iisang distrito ng Antique sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Noong ika-7 ng Setyembre taong 1864, isinilang si Emiliano Riego de Dios, ang nahalal na ministrong pandigma sa naganap na kumbensyon sa Tejeros noong ika-22 ng Marso taong 1877. Noong ika-8 ng Setyembre taong 1870, isinilang si Adriano Hernandez, isang general ng himagsikan na naglingkod bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Iloilo sa Asembleya ng Pilipinas noong 1907. Noong ika-9 ng Setyembre taong 1884, isinilang si Quintin Paredes, isang abogado, politiko, at estadista na nahalal na kinatawan ng Abra noong 1925, 1928, 1931, at 1934. Noong ika-10 ng Setyembre taong 1875, isinilang si Nicolas Zamora, ang kauna-unahang Pilipino na naging ministrong protestante at naging tagapagtatag at pastor ng Knox Memorial Church noong 1903. Noong ika-11 ng Setyembre taong 1875, isinilang si Francisco Ortigas, isang magiting na abogado sa panahon ng mga Amerikano. Noong ika-12 ng Setyembre taong 1875, isinilang si Mariano Riego de Dios, ang nakababatang kapatid ni Emiliano at Vicente Riego de Dios. Noong ika-13 ng Setyembre taong 1862, isinilang si Vicente Somoza, ang nagtatag ng organisasyong Kamara de Comercio Filipino, na kilala ngayon bilang Chamber of Commerce of the Philippines, noong ika-19 ng Hulyo taong 1903. Noong ika-14 ng Setyembre taong 1884, isinilang si Jose Bantug, isang doktor at edukador na nakilala dahil sa kanyang mga panulat sa kasaysayan ng medisina sa Pilipinas. Noong ika-15 ng Setyembre taong 1928, isinilang si Jeremias de Jesus, isa sa mga kinikilalang bayani sa panahon ng batas militar. Noong ika-16 ng Setyembre taong 1907, isinilang si Gemini Ano de Ocampo, isa sa pinakamahusay na optalmologo sa Pilipinas at tinaguriang ama ng makabagong optalmolohiya sa Pilipinas.
Noong ika-17 ng Setyembre taong 1871, isinilang si Francisco Macabulos, isang general na namuno sa mga revolusyonaryo sa lalawigan ng Tarlac. Noong ika-18 ng Setyembre taong 1866, isinilang si Tomas Arriola, isang propagandista, abogado, mambabatas, manunulat at diplomata na nakilala bilang isa sa mga lumikha at unang naging bise-presidente ng Partido Nasyonalista. Noong ika-19 ng Setyembre taong 1878, isinilang si Sergio Osmeña, ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas at naging bise-presidente ni Pangulong Manuel L. Quezon. Noong ika-20 ng Setyembre taong 1898, isinilang si Josefa Llanes Escoda, ang kinikilala sa larangan ng pagkakawanggawa sa pakikipaglaban para sa karapatang bumoto ng kababaihan at tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Noong ika-21 ng Setyembre taong 1865, isinilang si Santiago Patero, isang politiko na naglingkod bilang gobernador ng Palawan mula 1898 hanggang 1899. Noong ika-22 ng Setyembre taong 1948, isinilang si Purificacion Pedro, isang Pilipinong manggagawang panlipunan at manggagawang Layco na pinatay at itinuturing na bayani sa panahon ng batas militar. Noong ika-23 ng Setyembre taong 1904, isinilang si Juan Salcedo Jr., ang itinanghal na pambansang alagad ng agham noong Hulyo taong 1978. Noong ika-24 ng Setyembre taong 1894, isinilang si Jose Yulo, ang ika-6 na punong mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas mula ika-7 ng Mayo taong 1942 hanggang ika-9 ng Hulyo taong 1945. Noong ika-25 ng Setyembre taong 1870, isinilang si Lope K. Santos, ang kinikilalang ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Noong ika-26 ng Setyembre taong 1816, isinilang si Justiniano Asuncion, isa sa mga nangungunang Pilipinong pintor noong ika-19 na siglo. Noong ika-27 ng Setyembre taong 1865, isinilang si Miguel Malvar, ang karaniwang ipinalalagay na huling general na sumuko noong digmaang Filipino-Amerikano at umako sa responsibilidad ng pamumuno ng hukbong Filipino pagkatapos madakip si Emilio Aguinaldo. Noong ika-28 ng Setyembre taong 1910, isinilang si Wenceslao Vinzons, isang politikong Pilipino at lider ng mga gerilya laban sa puwersang Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-29 ng Setyembre taong 1847, isinilang si Miguel Zaragoza, isang pintor, manunulat, mambabatas, at makabayan na nahirang nakagawad sa Kongreso ng Malolos at isa sa mga lumagda ng saligang batas ng Unang Republika ng Pilipinas. Noong ika-30 ng Setyembre taong 1938, isinilang si Ishmael Bernal, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa pelikula noong 2001. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.